Magandang gabi po. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay matapos ninyong matunghayan yung mga ebidensya ng umaakusa laban kay Sarah, yung kanilang ebidensya, ano sa tingin ninyo? Yung kanila bang pinisintang ebidensya ay guilty ba si Sarah o hindi? Yun lang ang tanong natin. Tinatanong ko ito na may kaisipan din ako na hindi pa nagpresenta ng pangkontra ebidensya ang depensa ni Sara Duterte. Kumbaga, magdepensa sila pagkatapos ng 4 na artikulo matalakay, balik sa unang artikulo at doon magpepresenta naman ng ebidensya si Sara Duterte. Pero bago po ang lahat, nais po natin muna magsunata o musika para sa ating channel. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Bombi, magandang gabi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang Magandang gabi, Evelyn Hamilton. Saka si Miliante. Hello sir, good afternoon. Helen Baguio, magandang gabi. kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga Manuel Manalo. sa pondo ng bayan. Magandang gabi, Manuel Manalo. Si Gravix Vlogs. Mayong gabi, attorney. Watson from Scotland, United Kingdom. Magandang gabi po. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin. Amaz Tangili at Tangiel. Hi po, humahanga po ako sa inyong pagsalaysay tungkol sa katotohanan. Salamat po. Hindi lahat ng tahimik ay duwag. Joaquin, good evening, attorney. So far, Unang humang the prosecution failed to establish that Sarah is guilty of grade 3. kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi. Para sa laban, guilty si Sarah. Para sa akin, di siya guilty. Kasing tirador, Sabi naman niya ni Manuel Manalo. tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay. Give, attorney, so far, the prosecution failed to establish that Sarah is guilty. Ipatugtog muna natin yung isang kanta natin, nagbinuo. Ako mismo ang gumawa sa kanta para kay Sara Duterte. Ito po yung kanta na ginawa ko. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara,
Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya, si BBM Sandro ikulong niya, si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, magandang umaga. Magandang gabi sa lahat. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay tagalagan na natin yan. Tapos na tayo dyan. So, i-summarize ko ang pangyayari. Very fair tayo mag-summarize. I will let you decide kung guilty ba si Sara o hindi. Pero knowing na halimbawa, hindi na siya magpepresenta ng kontra-ebidensya kasi pwede rin option naman ni Sara na kung hindi na siya magpresenta ng kontra-ebidensya. So, yan po ang natin. Pero bago yan lahat, siguro pakinggan natin dito yung yung one-sided na akusasyon ni Robin Padilla kay Jerbil Luistro at saka kasama ni Jerbil Luistro. Angie Banyes, good evening po, attorney. Ronald Val Bostoto, Bidiha, watching from Agusan del Norte, Kabadbaran. Wow, maayong gabi sa Kabadbaran. Dili, makita ang hired assassin. Basig na area sa Buena Vista ang hired assassin. Sa mga pamilya Paler, sa Buena Vista, kay Alan Sanoria na aking client. Alam mo si Alan Sanoria, para malaman na taga Buena Vista, taga Agusan del Sur, taga Butuan, na sentensyan po siya, saka misis niya si Grace. May Grace din pala pangalan ng misis niya. Na sentensyan ng reckless imprudence resulting in homicide sapagkat po ang may bata na namatay sa swimming pool na pinapagawa palabang nila may lumangoy. Nang nasentensyan, pumasok ako, kinuha lang akong abogado. Ayun, pina-acquit ko. Naipanalo ko sa Court of Appeals. Ganun po tayo. Ayoko mong sabi. Ganun po tayo kagaling. Alan Sanoria, Mary Grace. At saka, alam mo, negosyante kasi si Alan, may may tinatawag na gasolinahan. So, kamag-anak siya ni board member, kilala kong board member si, nakalimutan ko pangalan. Sa letter M ang apelido. Anyway, that's not important. What is important is pag-usapan natin muna. Pakinggan muna natin siguro yung may kwento tungkol kay Alan at tungkol kay Robin Padilla na nagreklamo si Jerby Luistro na inapi daw siya ni Gilbert ni Robin Padilla. So, totoo ba yan? Okay, konti lang, sandali lang yan. Ito po. Gagamitin ko yung live stream ng ganang mamamayan na mga programa ni Marcoleta. Nabimiss ko na kasi si Marcoleta eh. Ito. Sinabi ni Robin, Oo. kung magiging patas lang, fair, at hindi one-sided ang prosecution, magtawanan na kayo, di ba? Oo. Sinabi ko, one-sided na Kung magiging hindi one-sided ng prosecution, at yung kasong isinampa nila, nakita nila, wala naman pa kaming ebidensya dito, kahit sila mismo ang sasabihin nila sa korte, we move to dismiss the complaint. On Your what Honor. grounds? We lack for insufficiency of evidence, Your Honor. Kasi you're the prosecution and then why are you, then di ba dapat ituloy-tuloy mo yung kaso? Oo. Doon sila nagkakamali dyan. Okay. Kasi tama yung sinabi ni Robin Padilla. Nako, baka maparatangan tayo dyan, ha? Kasi sabi nila, itong mga taga-supporters ni Robin Padilla, kay mali na sinasabi, supporter pa rin daw kayo ng supporter sa kanya. Ayan ang problema. Hindi, basically, masyado nilang minimenos nga. si Senator Robin Padilla. Ang definition natin dito kay Senator Robin Padilla, ito yung literal na Juan de la Cruz na inilagay mo sa Senado bilang representante ng maliliit na Pilipino. Hindi lang yun. Di ba? Benny. Layman's term eh. Alalahanin din natin na nire-represent niya
ang Muslim community sa Pilipinas. Yes. Oo. Na kung saan talagang pinanindigan niya at tinayuan. Oo. Kaya pagka pinagtawanan mo si Senador Robin Abdul Padilla, Aziz yan, si para Robin mo na rin Padilla, pinagtatawanan sa yung community na ito. Di ba? Na, ewan ko. Pero Anong paliwanag? Ito Ano ang paliwanag kasi, ha? Bakit tama lang ang sinabi ni Senador Robin Padilla na dapat hindi one-sided na prosecution? totoo. Oh. Kasi, eto mayroon ding mga... Kasi sa una, walang talagang siya ginulpin ng bugbog sarado sa comment eh. Lahat ng mga magagaling na loading, di ba? Pinagtawanan siya. Lahat na naman, pati na yung mga suspended na lawyer eh. Eh, paano? Literal sila. Hindi, kahit literal. Oh, di, alam mo, yan ang mahirap minsan sa mga matatalino nating mga kababayan. Sumusobra talino eh. Ayan. Yung Tama utak, ka. nagiging utak libro. Ayun, So, kung tama. ano yung nabasa sa libro, yun na. Hindi na marunong yung tinatawag sa Tagalog na sentido común. Hindi, Yeah, ito nasa di ba? libro rin to eh. Nasa libro. Nasa din. libro. Gusto mo ba iparinig ko muna yung... Sige, para magkaroon tayo iparinig ng mo na natin context. konteksto. Doon sa mga hindi nakapanood. Pakinggan natin ang boses si Senador Robin Padilla. Dito sa pinagtawanan eh. Sige po. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. But who was speaking? Ako po, You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. Ang sabi ng Senador Robin Padilla, napakinggan natin. Ano paliwanag niya? Ang Baka niya paliwanag nabanggit po- yung one-sided. Ang ipinaliwanag po ni Senador Robin Padilla na ang kanyang panawagan sa mga prosecutor na huwag maging one-sided ay panawagan para sa pagiging makatarungan, lalo sa pagpapahayag, lalo sa pagpayag sa mga senador, senator judges na may kinakaharap na kaso pero hindi pa nahatulan na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag niya, nagmula ang kanyang pahayag sa talakayan kung automatiko bang nadidisqualify bilang testigo ang isang taong may nauna ng hatol na sa kaso. Iniuugnay niya ito sa posibilidad na payagang makalahok sa impeachment trial ni Duterte ang mga senador na may kinakaharap na kaso. Sa pagdinig po kahapon, tinanong ni Padilla prosecution kung maaari pa rin maging testigo ang isang taong nahatulan ng krimen na may kaugnayan po sa moral turpitude o malubhang kasamaan na pag-uugali. Hiniling din po ni Padilla sa prosecution na iwasan magharap daw po ng mga testigo may kasong perjury, kabilang sina National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Calilong. Sumagot si Lead Prosecutor Batangas yun. Nelson, sige pala ang kanyang punto. Ang galing ng logic niya. Yun ang kanyang punto pala. Pwede kang tumestigo, may kaso ka. Hindi ka pa naman na proven beyond reasonable doubt. Oo. Pwede ka tumestigo. Tapos yung senator judge, hindi ka na pwede maging senator judge dahil ikaw ay
pinaratangan May o parusa, may hindi pala parusa, kundi may paratang din. hindi ka pa naman proven beyond reasonable doubt, hindi mo na maaaring gawin yung tungkulin mo. Oho. O nga naman, may logic ka Yun naman na yun. nga. Pero pang dagdag na paliwanag. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Oho. Kasi ito ay napanood ko sa YouTube video ni Attorney Neil Abayon. Yes, napanood ko rin yan eh. Oo. Oo. At ang sabi niya rito, kinuha ko lang yung mahalagang punto. At sabi nga sana, yun din ang gusto ipaliwanag ni Robin. Hindi lang niya nasabi Oo, kung ano. kung ano, Pero hindi niya na-explain eh. ang tanungan din kasi dyan, bakit yung mga testigo mo may mga kaso? Yun. Bakit ganyan? Bakit kayo nag-aarap ng mga questionable witness? Okay. So, tatakal natin yan. The point of view na kung ako tanungin mo, tama din sa punto si Robin Padilla. Kasi, unang-una, siya ang isa sa judge. Ang gusto niya, yung pakinggan niya yung testigo na may integridad. So, kung nakasuhan ng testigo, dapat ay may integridad. Dapat hindi yung nakakasuhan. So, ngayon, si Ruby naman, may kamalian din si Robin dyan. Bakit? Kasi nung tumistigo si Lutok, dapat sana tinanong niya. Bakit ka tumitistigo dito? May kaso ka, di ba? Pero in fairness kay Robin, tinanong niya, marami kang kaso ah. So, ibig sabihin po, yung ginawa ni Robin Padilla, nilinis niya yung sitwasyon na kung paano, kasi unfair din paniwalaan ng kapwa niya senador, yung sinasabi ni Lutok at saka si Talilong, kung may kaso para sila na kasama ang perjury, arbitrary detention. Kumbaga may mga, sagot naman dyan ni Attorney Lutok, sabi, sir, normal naman sa amin yan na ganun ang trabaho namin, lagi kami may kaso. Well, what is important is, ni-raise ni, tama yung pagbanggit ni Joy, ni Ruben, na huwag naman kayo, mamili naman kayo ng testigo na maayos, para naman kapanipaniwala, para fair. Yan ang inhabol yan. Anyway, let us summarize now. Ano ba nangyari sa nakaraan? Unang araw, hindi nagkaroon ng pagdidinig kasi nauna yung mga argumento lang nila. Pangalawang araw ay nagkaroon ng pagdinig na pakinggan ang unang testigo ng prosecution na si Agent John Mark Kalilong. Kung minsan gusto kong tawaging Hilong Talilong. Kinabukasan, nakadalawang araw yan Dalawang araw ang testimonya. Ang bagal niya ito riligutan magpresenta. What is a matter na job, trabaho na matatapos sa 1 oras lahat-lahat ay umabot sa 4 na oras sa kanya. Pagkatapos kinabukasan nag-cross naman si Attorney Narbasa, Carlo Narbasa. So, dalawang araw kinain kay Agent Talilong. Next ay si Attorney Lutok. Ayun, kumain din 2 araw. Ibig sabihin po, yung bilis ng trabaho ng impeachment ay 2 araw kada testigo. Bagal, no? May 91 witness sila. Ibig sabihin, 91 times 2. 182 days. Grabe. Ngayon, kada linggo ay 3 lamang ang araw na yung paglilitis, paghiring. So, 98, 100 divided 188, kasi 91, 180 plus 182. 182 days ang kailangan. So, i-divided by mo sa 3, ang 180, that is 60. So, 60 weeks, more than 1 year. Ang isang taon po ay 52 lang po weeks ang isang taon. So, aabutin na naman eleksyon ito. Ang pagpresenta pa lang, puro lang mga umaakusa pa lang, wala pa yung depensa ni Robin Padilla. Nevertheless, kung ako naman po ang naging abogado ni Sara, ay isang testigo lang ipaupuin ko sa grave threats. At yun po ay ipaupuin ko si Sara Duterte. Ay sabihin lang ni Sara Duterte na yung pagbanggit kong yun, sa biglang galit ko yun. Ganun lang, tapos ng laban. Tapos, ganun kaiksi, alis na. Mag-cross sila tungkol doon,
Kahit anong pang tanong nila, ikot-ikot nandun ng tanong. Kasi hindi pwede magtanong ng mga bagay na hindi tinanong ng kanyang abogado. Nevertheless, paulit-ulit na siya doon, sabihin niya na hindi ko sinasadya yun. Nabugan na lang yun ng matinding galit ko at saka yung naniniwala ako na mayroon talaga na namumuo na plano na o Plan Romanov na papatayin ang lahat ng Duterte. Ganun lang po kasimple. Kung nagsasalita po ako bilang abogado. Ngayon, analisahin natin ang sitwasyon. Kung hindi, halimbawa, hindi na magpresenta si Sara Duterte ng ebidensya, pwede na natin ngayon husgahan si Sara. Ano sa tingin nyo? Guilty ba siya? Base sa mga 3 testigo? Kayo magdesisyon. Una, ang nangyari, sinabi ni Talilong, ang shortcut na ginawa ni Talilong ay naipresenta ang video. Sa video na yan ay naipresenta din ng depensa ang ibang bahagi ng video. Kasi napansin ninyo, yung pagka one-sided ng prosecutor ay yung part lang, portion lang ng video ang pinisenta nila. Whereas yung unang bahagi ng video ay hindi lang pinisenta. Kasi kung naipresenta nila yon, gigiba yun sa video evidence ng prosecutor. Kasi yung naunang bahagi ng video, makikita mo doon ang rason kung bakit nagalit si Sara. Una, nasasadak sa sitwasyon na yung kanyang tinatag natin na Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ay ililipat, nakakulong na nga ni doon sa loob ng kulungan ng HOR, ay dadalhin pa sa bilibid ng mga babae. Yung tawagin mo ay Correctional Institute for Women. Ay mga kulungan ng lahat po ng mga na sentensyado. Although umaapila pang iba dyan, pero lahat po sila sentensyado. At bilang naging abogado, hindi ko po tinitingnan na final na po pagiging sentensya ng mga tao na nasa loob ng bilibid. Okay? So anyway, yan po ang nangyari nung una. So, naipresenta lang. Sunod, na araw, pangatlong araw, nagtumistigo si Attorney Jeremy Lutok. Ang sinabi lamang niya, yung mga investigasyon na ginawa nila. Wala rin siyang sinabi na ebidensya na sasabihin na sinadya ni Sara ang pagsalita. Lahat po na usaping ito, magdidesisyon na guilty lamang po si Sara kung may ebidensya na magpapakita na sinadya ni Sara ang magbanggit na kumausap siya ng tao para ipapatay si BBM, si Lisa, at saka si Tambaluslos. Ganun lamang po ang pamamaraan. Pero so far, si Agent Jeremy Lutok, wala po siyang ipinakitang ebidensya na totoo o sa kanyang pag-iisip ni Sara nang sinabi niya ay sinadya niya. So as of now, bitin tayo. Tika mo na, paano ba natin mapatunayan na yung sinabi ng isang tao ay sadya? Ang isang problema po ng prosecution ay ganito. Problema nila ni Jinky Luistro ay hindi po nila mabuksan ang utak ni Sara para malaman mo kung sadya niya ba yun o hindi. Ang tanong naman, bakit po hanapin ang ebidensya na sadya niya? Kasi po ganito ang sagot. Ang sagot mo nito ay ganito. Ang lahat po na umaakusa ay siya ang may katibayan na magpapatunay na totoo ang kanyang akusasyon. So anong akusasyon nila dito? Na dapat tagalin sa pagka-presidente sapagkat tinraidor niya yung tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng pagkontrata ng tao na para papatay sa presidente, sa misis ng presidente at saka sa pinsan ng presidente na si Martin Romualdez. So ang tinitingnan nila dyan, yung pag-hire lang, hindi na pinag-usapan yung epekto. Kung mamatay man o hindi na mahalaga sa kanila. Yun po ang konteksto nila na akusasyon. Kaya nga sabi ni Melvin Matibag, kung tumalon tayo sa pangatlong testigo, hindi na po namin hanapin kung sino po yung gunman. Importante lamang po sinabi niya, inamin doon ni Sara. Kung ako tanongin niyo, hindi po inamin. Wala pong probeba na pag-amin. Kundi,
Sinabi niya lang yon at hindi mo pwedeng sabihin na inamin kasi pag sinabi mong inamin, ay parang inamin mo na rin na sinadya mo yung gawin. So, until today, nakaupo na si Jeremy Lotok. Paulit-ulit na tanong, sinabi pa niya nga wala siyang personal na alam. At sinabi niya rin na wala siyang opinion niya lang ang lahat na kung ano nakita niya kay Sara Duterte. So kung opinion, hindi pwede magagamit ang opinion para i-convict mo yung tao. Ito naman, tumalo na tayo ngayon kay Matibag kasi yung ibang testigo, hindi na nila ginamit. Si Attorney Zulaika Lopez hindi nila ginamit kasi pag ginamit nila yon, lalo silang madidiin. Ang isa pa si Captain Bello na yung babae na magbibitbit kasana kay Zulaika Lopez na ililipat siya sa Correctional Institute for Women ay hindi na rin nila pinatestigo. May iba pa, may 7 lahat. So inupo lang nila ay si Matibag. Tapos nagyabang pa sila na mayroon silang bomba. Si Ridon, nagmamayabang, si Sara, si Luistro, at sila po lang lahat nagmamayabang na mayroon silang bomba na may presenta. Hinahanap ko, ang bomba wala ko nakita. Kahit kwitis wala. Mas lalong nadidiin sila doon ang nangyari kasi ang bomba na tinutukoy nila ay yung affidavit ni Las Cañas. Naging kontra pa sa kanila sapagkat hindi naman pala pirmado ni Las Cañas. Hindi pa notaryado. So, iyan lang po ay tapos na ang laban doon. Hindi na pwede dapat paniwalaan yun. So, ladies and gentlemen, bahala na kayo magdesisyon kung guilty ba siya o hindi. Dan dahil sa pinisinta na ganong ebidensya, ang pinaka-importante dito, kung ako tanongin nyo sa opinion ko, dapat mapatunayan nila kung ano ang laman ng utak ni Sara. Na iyon nga ba ang laman ng utak ni Sara? Kung hindi, kung wala kayong ibang katibayan, wala, talo kayo. Ganun ako kasimple. So ngayon, yan po tinatag naming mens rea. Alam mo na, pero ginawa mo pa. Kaya lang, pwede pa sabihin na parang bluff lang yun. Ikaw ang depensa ni Sara, bluff lang ho yun. Kasi totoo naman na may threat namin sa akin. Tapos na problema pa sila ni NBI, wala silang ebidensya na magpapakita na peke yung Oplan Romanov. So, suma total, bahala po kayo magdesisyon. Kung ano desisyon nyo, well and good. Ang tanong pa rin, kung yan may ebidensya ba pinakita, guilty ba si Sara? Sa kabilang ng tanong, ang problema natin ay hindi natin may ialis ang katotohanan na si Sara ay number 1 sa survey ng July 6. Number 1 po siya sa survey sa pagiging presidente sa buong Pilipinas ay 49%. Tapos ang nakakaano dito ang napakalaking nakakagulat-gulat na balita rito ay number 1 din si Sara sa buong sa Luzon, tanggalin mong NCR, number 1 si Sara, 31%. Tabla sila ni Leni. Ibig sabihin po, 31% ng mga Ilocano, mga Kapampangan, mga Pangasinense, mga taga Cordillera, taga mga Bicolano at Tagalog na bubuto kay Sara. Ngayon sa NCR naman, lamang naman siya. Ganon din po. Sa Mindanao, 53% siya. Sa Davao, 87%. Davao, hindi Davao, buong Mindanao, 87%. So, ladies and gentlemen, kayo na po ang bahala humusga. Okay. Jill Kakal. Sir, hindi naman siguro mag-init ang ulo ni BP kung wala naman yung threat ang nanauna laban sa kanya. Temestocles, good evening po sa iyo, sir. Toto, mabuhay po kayo. Tapos si Yasmin Martin, OFW, Solid Duterte Black. Okay. ADD dati, ang dating daan siguro to, na-imagine lang naman ni Sara na pinupugutan. In-imagine lang naman yun, hindi na. Kayo na magdesisyon kung pati pag-imagine ba kasama, guilty ba siya. So, Risa Recaport at ililipat ng correctional ng hating gabi. Opo, ganun po mangyari. Manuel Manalo, not guilty. Ang hatol niya. Andre Gueco, watching from Singapore. Mayap Bengi,
Andrea, sa mga kabalin ko, may pabingi, sa mga kakabsat ko, na Imbang Rabi, si Praxidio Olofernes. Kung ikaw tatanungin, ito nito, siyempre, guilty ang sagot mo. Kung ako tanungin, kulang pa po. Wala pang, hindi, ayaw ko mag-implement siya sa'yo. Kayo mag-decision. Kasi kung ako tanungin niya, kulang pa pong ebidensya nila para sabihin guilty. Tapos, mas lalo pa po yung problema natin na maraming kakampi, mahigit sa siyam ang kakampi ni Sara sa mga senador. So, kung mahigit sa siyam, kailangan ay makuha nila ang 16 votes para i-guilty si Sara. Hindi na makuha. Kasi 24 ang basihan, ang 16, so may natira pa na 8. Ang problema, yung kung hindi ka makaboto, ibig sabihin nun, Duarte, pabor ka kay Sara. Ang boto, ang bilang nun, pabor kay Sara. Tatlo na hindi makaboto eh. Si Bato, si Jinggoy, si Marcoleta. Di pabor kay Sara yun. So may 3 na. Tapos, meron pa nga, 6 pang kukunin nila. 6 lang para mananalo si Sara. Sino pang hindi buboto? Si Amy, hindi lang boto si Amy. 4 na. Si Bungo, 5 na. Si Alan Peter Cayetano, 6 na. Si Pia Cayetano, ano na? Ilan na? 4 pa, 7 na. 2 na lang kulang. Sino? Nabilang ko na ba si Amy? Hindi pa? Nabilang na? Si Dalang Bilyar, hindi ko pa nabilang. Siyam na. Dalang Bilyar pa lang. Wala na, hindi mo na bilangin ang iba. Sino pa bang iba? Si Lorin Legarda, 10 na. Wala, hindi na talaga, hindi sila pwede mananalo. Sino pang iba na kwan? Hindi ko nabanggit yung iba. Joel Villanueva, pero mukhang sa kabila yan eh. Hanggang dyan lang po tayo mga kaibigan at babalik lang po ako mamaya. Reza Recaport at ililipat ng correction. Tapos si Yasmin Martin, si Leticia Riparip, Attorney Jose Season, ng pinaglaban mo, nakikiramay tayo. Ganun ba? Patay na ba si Attorney Season? Nako. Tatay ni Attorney Japit Season. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Kaharudin, Kamar. Bismillah. Irrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, Leticia Riparip, si Helen Baguio, mas grabe nga si Matibag. Mayroon siya binalaan. O nga, kasi Mel Sabio. Leticia Riparip, Attorney Tuto, nakikiramay tayo sa pagpanaw ni Attorney. O nga, Attorney si Season, sumalangit na makaluluwa mo, pagdasal ko na pumunta ka sa langit. Allahu Akbar. Tayo mga Muslim, idasal din natin si Attorney Season na mapunta kay Allah ang kanyang kaluluwa. Sa si Jiel Gakal, sa tingin ko dito sa Ilocos ay walang solid north. Actually sa Ilocos, 31% Sara ang boto ng mga Ilocano. Tapos Leticia Riparip, pumanaw kaninang umaga sa edad ng 88. Leticia Riparip, kailangan siyam ang boto para ma-acquit. Hindi lang kailangan bumoto lang eh. Okay na yung hindi bumoto eh. Basta siyam na hindi buboto ay pabor kay si Sara yun. So, Leticia Riparip ulit, Ligardago, buboto yan, acquitted. So, tapos si Kaharudin Kamar, kagawi sa mga pagari, mga pakat, sa BARM, mga imayilip, mapya kagawi sa inyo langon. Kailangan so election tano, kailangan para mabuto natin pinaka-mapya na leader. Tapos ito ngayon ang binigyan ko lang ng tanong ang mga audience ko, attorney, may kaibigan ko attorney, kung anong decision nila so para sa mga ebidensya pinakita. So na sila na po magdesisyon kung guilty ba o hindi. Magandang gabi po sa inyong lahat.